Hello mga ka-GBTBTech na ating subscriber and ating clients. So, meron ako ditong papakita sa inyo at ating protection sa ating bank system or ang ating email or sa ating mga accounts. So, meron ako ditong naka-display. So, pag sinabi nating OTP, KIN stands for one true pairing or one-time password. Meaning, isang beses lang po siya, one-time password. So, babasahin po natin ito. One true pairing yan. A term used to founders describes of uncreated romantic pairing or characters or people. The term comes from the shipping which is when a fans create relationship between characters or the people who aren't already romantically linked. One-time password, unique password that can only be used once to log on to the network or the service. OTP are forms of strong authentication that can help prevent identity theft. OTP are often used to secure e-banking, corporate networks, and other systems that contain sensitive data. So yun nga, ang pag-usapan natin dito sa ating yan is about OTP. So, sa OTP is text message is one-time password. OTP sent to user's phone via SMS. Then, what is OTP? OTP is a unique time-sensitive code that used for a single login attempt or transaction. OTP are more secure than static password because they can't be reused across multiple accounts. So, ibig sabihin natin dito is about sa OTP. So, paano natin ma-secure, especially sa ating mga clients? So, ang OTP, hindi lang po ito sa ating cellphone. So, makikita po natin ito, ang OTP, sa ating mga accounts. Like, say for example, mag-open tayo ng account natin sa Facebook. Mga email address, any accounts na magsisend po sa atin through phone, through email address. Yung dalawa po, dalawa ang magsisend, pwede sa phone or pwede sa email address. So, ano po ang kahalagahan ng OTP? So, sabi nga dito, ang OTP natin is isang beses lang po siya magagamit. Kasi pag nagamit mo siya, hindi mo na siya mauulit. So, pag nag-expire po pag nag-send po ng OTP, may kaakibat po yan na time lapse. Ibig sabihin, may minutes lang siya na magagamit mo siya. Pag lumagpas ka doon sa minutes na yon, hindi mo na siya magagamit. So, ano ang kahalagahan sa OTP sa atin? So, ang OTP is kailangan maprotektahan ang ating accounts. Especially, pagdating po sa cellphone. So, pagdating po sa cellphone, pag binigay po natin, wag po natin siyang ibibigay ang ating OTP. So, wag po nating ipapakita sa ating friends or kung sino man, or kung pinagkakatiwalaan natin, pwede natin ipakita. Pero, hindi po advisable na ipakita po ang OTP natin. So, wag po natin siyang isi-share ang ating OTP. So, kung nagamit na natin ang OTP, automatic po, i-delete natin siya. Or, pwedeng i-record nyo yan, ilista nyo sa isang papel, yung OTP nyo. Itago nyo yon. Pero, wag nyong ipapakita o wag nyong isi-share ang OTP. So, kailan po isinesend itong OTP? So, ang OTP po, say for example, nagre-recover kayo ng account, magsesend po yan ng OTP para sasabihin kung sa'yo ba yung account or kung i-open. Then, ano po ang kahalaga nito? Especially, say for example, nag-open ka sa GCash. So, nag-open ka sa mga website. So, humihingi sila ng OTP. So, ngayon, napasok na pala yung GCash mo. So, magsisend po yun ng OTP sa inyong cellphone or sa inyong email. So, pag once na nag-send po yun, wag nyo pong ibibigay ang OTP. Wag nyo pong
i-share kung sino man ang humihingi. Dapat kayo mismo ang maglalagay ng OTP sa inyo kung sa inyong account. Wag po kayo, say for example, mayroong automatic nag-send yung bangko. Say for example, any banks or nag-send po ng OTP, wag po natin siyang ibibigay. I-confirm natin siya kung tayo mismo ang gumagawa. Wag po na may nag-send sa'yo, sinesend ka agad sa'yo, ganito nga, i-update mo yung bank account mo, i-update mo yung Facebook mo, i-update mo yung GCash mo. Wag nyo pong gagawin yan na i-input nyo po yung OTP. Bakit? Kasi baka mayroon siyang isinendan sa'yo yung OTP, then in-input mo, ito pala siya is naka-screen recording sila. Ina-input lang yung OTP mo, then sila po ang nakipag-transaction. Hindi ka po nakipag-transaction. Or hindi ikaw ang nag-transaction. So, kailangan mo po, kung ikaw mismo ang nag-transaction, saka mo lang po siya ilalagay ang OTP PIN mo mismo. Huwag mo po siyang ibibigay, huwag mo siyang ipipin, ilalagay kung sino man ang nag-email sa'yo or sino man ang nag-text sa'yo na ilalagay yung PIN, huwag nyo pong ibibigay. So, yun po. Pagdating naman po sa email, say for example, magre-recover ka po ng email address. Then, magsisend po yan ng OTP para mabuksan po yung email. So, kung hindi po kayo ang nag-email, kung hindi po kayo ang nag-recover or nag-open ng account, huwag nyo pong ilalagay ang OTP. Hayaan nyo po sila, ika-cancel nyo po sila. So another, kung may nag-send po sa email nyo ng OTP na hindi po kayo ang gumawa or hindi po kayo nakikipag-transaction, sasabihin, i-update mo nga itong Facebook mo para mabuksan or ganito, wag po nyong gagawin yan. Then, another, ang kahalagan po ng OTP nito, say for example, nag-login ka sa isang website na hindi mo po alam, nakuha po yung information mo, then kinuha nila, then in-input nila yun sa ibang process, then pinalagin sa'yo, then may nag-send sa'yo through email na OTP, ito pala napasok na yung bank account mo. So kung ibinigay mo, kasi ang nakalagay doon, say for example yung bank mo, same, ginaya yung pictures, ginaya yung lahat ng yon, ginaya yung papil-upan sa'yo, isinend sa'yo, then pinil-upan mo, once na isinend mo po siya, automatic recorded nila yon. So, sila po ang magta-transaction papunta doon sa bank account mo. Kung hindi, di ba nakuhanan ka na ng pera? Or nakuha yung account mo mismo? So, yun po ang kahalagaan ng ating OTP na hindi po natin siya ibibigay or pag hindi po tayo ang nakipag-transaction or hindi po tayo nag-open ng website or nag-recover ng mga application or nag-recover ng ating account, wag po natin siyang ibibigay or wag natin siyang ipapakita, automatic i-delete po natin siya. Okay? Wag po natin siyang i-click ang mga link na sinesend sa atin, sinesend sa ating cellphone, wag natin siyang i-click pag hindi po tayo ang nakipag-transaction. Kung tayo ang nakipag-transaction or tayo ang umopen, saka lang po natin siya i-open, saka natin siya titingnan. Bakit po? Pag binuksan kasi natin yan na hindi po sa tayo nakikipag-transaction, automatic po, may mga magagaling po sa IT na nabubuksan po ting accounts. Either kung bank account may yan, wag natin siyang ibibigay. So, another thing po, about sa ating OTP. Since hindi pa, di ba tayo, nag-open tayo sa isang mga website na nag-login po tayo. Wag po tayo magla-login any website po na hindi po natin alam or hindi po natin alam. Okay? It's not advisable. Say for example, pag importante po ang inyong email address, inyong cellphone, wag nyo po siyang ilalagay sa any website na magla-login po kayo, wag nyo pong ilalagay yan. Dapat personal nyo lang po yan ilalagay kung saan lang pwede. Especially sa mga government application, wag nyo pong ilalagay yung cellphone number nyo and then email address nyo
kung legit po siya, sa kanyo lang ilalagay. So, how about kung gusto mong mag-login sa iba-ibang website or sa iba-ibang application na hindi mo naman alam. So, gumawa ka po ng panibagong account, gumawa ka ng panibagong email, kumuha ka po ng panibagong number, dun mo po siya ilalagay. So, ibig sabihin, yung mga personal mo po, huwag mo po siyang ilalagin or i-re-register ang yung cellphone or doon sa ginagamit mong sa bank account mo, sa mga account mo. Huwag mo po siyang ilalagin or i-re-register sa mga application na hindi mo po alam. Gumamit ka po ng ibang SIM card or ibang cellphone or ibang email na para doon po siya. Para hindi po magka-problema ang iyong account. So, kailangan natin mai-protect ang ating maprotektahan natin ang ating accounts. So, that's it guys. Sana makatulong to sa ating mga clients or sa ating mga subscriber. See you guys for my next video.